Mapagpalang umaga po sa bawat isa. A blessed morning po sa ating lahat. Good morning, good morning, good morning. Tayo ay gaganap ulit ng ating morning devotion sa umagang ito. Wednesday morning, second week of the month of January. Yan, 2026. Yan. At tulad ng dati sa ating pagsisimula, tayo muna ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa napakagandang umaga na ito na kaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa panibagong kalakasan na taglay namin at sa pag-iingat mo sa amin sa buong magdamag. Patuloy mo po kaming samahan, Panginoon, sa araw na ito, lalo na sa gawain namin sa umagang ito. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ang lahat ng mga salita mo na aming mapagbubulay-bulayan ay patuloy na tumanim sa aming puso at isipan at patuloy na ikalago ng aming pananampalataya. Gabayan mo po ako, Panginoon, ang iyong lingkod na siyang magbabahagi ng iyong banal na salita sa umagang ito. Tulungan mo, Panginoon, na maibahagi ko ang iyong mga salita ng tama at may karunungan. Ingatan mo rin ang lahat ng mga mahal namin sa buhay na malayo sa aming piling sa araw na ito, sa oras na ito. At tulungan mo, Panginoon, na nawa sa susunod na pagkakataon ay makasama namin sila sa ganitong gawain. Gabayan mo sila, Panginoon, at pagpalain. Gayon din ang bawat isa sa amin, Panginoon, na gumaganap ng mga ganitong gawain araw-araw. Samahan mo kami, Panginoon. Pagpalain mo kami, tulungan mo na ang lahat ng aming natututunan ay patuloy na maging liwanag sa aming pamumuhay. Haplusin mo rin ang iyong mga anak na dumaraan sa mga pagkakasakit at mga pagsubok sa buhay. Tulungan mo ng lahat ng ito ay mapagtagumpayan ang bawat isa ng may kasiglahan, kasiyahan, Panginoon, at patuloy na papuri sa iyo, Panginoon. Dinadalangin namin, Panginoon, na patuloy mong linisin ang aming puso at isipan at tulungan kami, Panginoon, na laging lumakad ng tuwid sa iyong harapan. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. A blessed morning po ulit, no, sa bawat isa sa atin. Good morning kay Auntie Paz at sa lahat ng mga kasama mo sa iyong tahanan sa umagang ito. Ayan. At sa umagang ito, ang title ng ating morning devotion is The Architect of a New Mind. Ayan. Architecture pala, sorry. The Architecture of a New Mind. Architecture, ito yung mga nagdi-design, di ba? So, parang sinasabi niya, paano natin i-design yung ating bagong pag-iisip, no? Timing na timing ito sa second week ng taon na ito, no? Kasi usually pagka nag-uumpisa ang taon, lagi nating nais i-renew yung ating isipan, i-focus sa bago, ituwid, no? Itama yung ating pag-iisip, no? Gusto natin na refresh lahat, no? Kung yung mga last year may mga pagsubok tayong pinagdaanan, no? Yung mga trials na yun, gusto natin na wag na natin pagdaanan this year. Yan. So, gusto natin ng bagong pag-iisip, no? Kung nagkamali tayo sa ating mga decision last year, no? Ayaw na natin, no? Na maulit siya this year. So, yung pagbabago ng isip ay isang mahalagang bagay, no? Kaya yan ang ating pag-uusapan sa umagang ito, no? Sabi dito sa ating morning devotion, it is wonderful to focus on renewing our minds for the second week of the year. By now, the initial New Year resolution energy might be dipping, making it the perfect time to shift from outward behavior to inward transformation. Ayan. So, napakaganda, no, na
na itong topic natin, actually itong start ng taon na ito no, araw-araw kung napapanood ninyo o na susundan ninyo yung ating mga topic, no, for this year. At yung teksto na ating pagbabatayan ay matatagpuan natin sa aklat ng Roma, Kapitulo 12, versikulo 2. Sa English, Romans chapter 12, verse 2. Basahin ko muna sa English. Sabi niya, "Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will." Ayan, no? At sa Tagalog, basahin din natin, no? Ayan. Aklat ng Roma, Kapitulo 12, versikulo 2. Sabi niya, "At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Ayan, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos." Amen. Amen. Pagpalain nawa ng ating Panginoong Diyos ang pagkabasa ng banal na kasulatan. Ayan. Okay, dito sa ating teksto, no, na siyang pagbabatayan natin ng ating morning devotion, no. Meron tayong tatlong bagay na tatalakayin, no. Una, yung conflict ng conformity versus transformation, no? Conformity, ibig sabihin, parang nako-contain ka lang, no? Nasa isang na-contain ka lang. Pero kumbaga hindi ka nagbabago, na-contain ka lang, parang nasa isang box ka lang, parang ganun, no? Pero yung transformation, ito yung nagbabago, nagpapalit, no? So, dito, the conflict of conformity versus transformation, no, mula dun sa ating verse, no, na binasa, itong tatlong to, no. So, yung number 1, conflict. Sabi niya, the world acts like a mold. Alam niyo yung mold, yung tumutubong pagka napapanis, no? Or hindi, isang dito, no? Yung mold, yung molde. Yan, yung container, parang ganun siguro to. The world acts like a mold, constantly trying to press us into its shape. Alam niyo, naalala ko dito, yung mga nag-experiment, nagtatanim, pagka gusto nila yung tanim nila maging kunyari pakwan, no? Nakakita na ba kayo ng square na pakwan? No? Pag yung square na pakwan, maliit pa lang yun, nilalagay nila sa container na square. Tapos habang lumalaki yun, syempre, nag-expand siya, ganyan. So, parang hinahanap niya yung pwesto niya. Kung alba pa square yung container, so nagiging ganun din siya paglaki. Parang sa India naman, alam niyo merong lugar doon na kung saan ang hahaba ng leeg ng mga babae. So yung babae na meron talagang pinaka mahabang leeg, no? Yun daw yung pinaka maganda sa kanila. Kaya ang ginagawa nila, bata pa lang, no, may nilalagay sila, kinakabit. At habang lumalaki yung batang yun, nadadagdagan yung kinakabit dun sa leeg hanggang sa humaba yung kanyang yung kanyang leeg. Dahil sa kanila, maganda yon, no? So, kumbaga parang minumold nila, no, yung leeg, no, parang gelatin, no, na pagka binuhos mo kung ano yung shape ng moldehan, yun yung nagiging no. So
yung mundo daw ay parang ganon, no? Parang ah, isa siyang container na kung ano yung shape ng mundo, doon sumasabay lahat ng laman nito, no? So, yung mundo natin, kung ano yung ugali, kung halimbawa tayo ay namumuhay, no, sa ugali na meron ang mundong to, no, syempre ano ba yung meron ng mundong to, no? Kung halimbawa ang buong kapaligiran mo ay magulo, ibig sabihin magulo ka din. Kung ang buong kapaligiran mo ay mahilig sa away, no, magiging mahilig ka rin sa away. Naalala ko noon, no? Merong kaming tinirhan noon, nung time na yon, no? Nung unang tumira kami doon, maayos, no? Maganda yung lugar. Na enjoy yung lugar, no? Pero nung tumatagal, napapansin na ng mother ko, madalas na yung mga away-away sa paligid, parang ganun. And then, ang naisip niya kami, kasi nakikita niya lumalaki na kami, tapos nagmumura na din kami, kasi yung buong paligid namin nagmumura eh. Napansin niya, nagmumura na rin kami. So, doon na bahala yung mother ko, kahit siya minsan, nakita niya na rin yung sarili niya na napapagaya na rin siya. Kaya kahit mahirap noon para sa kanya, sabi niya, mahal niya yung yung mga taong nakasama namin doon. Pero gusto niya kasi merong mas ma-improve kami, no? Ma-transform kami into a different person. Kaya humanap siya ng paraan na mapalipat kami sa ibang lugar, kung saan na tahimik. Doon sa sumunod na lugar na napuntahan namin, masyadong tahimik, no? Ang mga tao hindi masyadong lumalabas. So nanibago talaga kami. Actually, miss na miss namin yung dati naming lugar. Tapos sabi namin na lungkot pala rito kasi yung tahimik naman. So later on, habang tumatagal kami doon, nai-enjoy na namin yung peaceful, no, na kapaligiran, no? And later on, natuto rin na rin kaming makipagkaibigan, no? And yun na nga, unti-unti, no? Yung gusto ng mother ko na matanggal sa amin yung pagmumura, mga ganyan, no? Yung bagay na meron siyang gustong mabago sa amin, no? So, ganito ko naiisip etong binabanggit dito na the world acts like a mold, no? Constantly trying to press us into its shape, no? Kasi itong mundo natin pina-prioritize yung ego, anxiety, yun, yung mga and temporary success. Ayan. Etong mundo na ito, ito ang ito ang uso, 'di ba? Ito yung dito sa mundong to, kailangan mag-strive ka para maging successful ka, kailangan ganito, ganyan, no? Pero etong Romans 12:2, yung binasa natin, sulat ni Apostle Paul, no, ay nagwa-warning sa atin, no, na i-clear natin yung ating mind, no? Kailangan nating maging intentional, no? Pagka sinabi mong intentional, wag mong isa walang bahala yung pamumuhay na meron ka dito sa mundong to. Bigyan mo ng pag-iisip, no? So sabi niya, Paul warnings is clear. If we aren't intentional, we will default to the world's pattern. Alam niyo yung default na word. Madalas to na mababasa mo sa mga computer, sa cellphone, no? Pagka gusto mong i-program yung isang bagay, pwede mo siyang gawing default,
Ayan, no? Parang naka-program siya. Sa computer, pagka gusto mo siyang ibalik sa original, hanapin mo yung default niya, no? Parang ganon. Yung instant yon. Pagka gusto mong i-erase lahat, baguhin lahat, at i-ayon mo siya doon sa default o yung sa program na ginawa ng computer, i-click mo yung default. Ayan, parang ganon, no? Parang itong mundong to, meron din siyang sariling program na kumbaga ay yung default niya, no? Na pagka tayo ay umayon tayo sa program nitong mundo, no? Ito yung magiging naturally ganun tayo. Kung papaano nakaprogram itong mundo na ito, magiging ganun din tayo. So, kailangan maging intentional tayo. Bigyan natin ng halaga, bigyan natin ng pagsusuri, pag-isipan natin maigi. Kung papaano natin nais mamuhay dito sa mundong to. So, yun yung conformity, no, na tinatawag. Pagka kinonform mo yung sarili mo dito sa pattern nitong mundong to, yun. So, magiging ganito ka kung ano yung takbo nitong mundong to pagka isinunod mo yung buhay mo dito. Pero, ang sabi rito is transform eh. Mag-transform tayo. Yun yung sinasabi dito sa verse na binasa natin. Magbago tayo ng ating pag-iisip, no? So, the Greek word metamorpho, where we get metamorphosis, no? Yun yung transform sa Greek. Sa salitang Grego, yung transformation ay metamorpho, na doon natin kinuha yung salitang metamorphosis. Alam mo sa amin, pagka gumagawa kami dati ng animation, ang gagawin namin, kunyari yung muka ng isang tao, gusto namin siyang biglang nagbabago. Meron kaming tinatawag doon sa program na morph. So, magmo-morph yung mukha mo. Halimbawa, yung mukha mo magiging mukha ni Angel Locsin. So, magmo-morph siya sa mukha ni Angel Locsin. Parang ganun. So, magbabago. Unti-unting magta-transform yung mukha mo sa mukha ni Angel Locsin. So, yun yung, ibig sabihin yung morphing, transformation, ay halos connected siya, no? So, isang pero itong metamorphosis, no, na tinatawag, no, hindi ito nangyayari ng one click lang, no? At hindi ito nagagawa, ng, itong metamorphosis, hindi ito nangyayari from outside to inside. Kumbaga yung pagbabago na binabanggit dito sa metamorphosis ay pagbabago from inside to out. Ayan, no? So may layerings na tinatawag, no? Nagsisimula siya sa loob, tapos binabago niya palabas. Ayan. Parang yung parang yung caterpillar. Ito yung magandang example natin dito, no? Binabalutan niya muna yung sarili niya, no? Doon sa loob ng cocoon, no? Kung saan binalot niya yung sarili niya, andoon yung pagbabago. Doon nag-uumpisa yung transformation niya into a beautiful butterfly. Kaya paglabas niya, magugulat ka, no? Unti-unti lumalabas siya, bago na yung anyo niya. Meron na siyang pakpak. So, eto yung transformation na nais natin, no, na mangyari sa atin. Pagbabago, inner, no, sa ating pag-iisip, na siyang nagtatransform sa ating katauhan. Kumbaga, dito sa mundong to, sa labas, no, yung pagbabago, yung meron sa labas, pwede kanyang baguhin papunta sa loob. You know? So, yun yung conflict ng conformity, no? Pero, yung transformation na gusto
na binabanggit dito ni Apostle Paul is yung pagbabago mo sa loob na siyang lumalabas, no? Yun yung makikita ng tao na pagbabago. So ano yun? Yun yung pagbabago ng isip natin, no? Na iaayon natin sa nais ng Panginoong Diyos. So ang una natin is kaya napakahalaga nitong renewing of mind, no? Dahil sa pagbabago ng ating isip, nagre-reflect yan, lumilitaw yan, no? Sa ating panglabas na anyo, no? Pansinin ninyo, yung taong masayahin, ganyan, no? Hindi masyadong, nagre-wrinkles, pero merong ka makikitang aura sa kanya, no? Na masaya itong, parang hindi ka tumatanda, no? Masasabi mong gano'n, kahit alam mo namang tumatanda siya, pero nakikita mo kasi sa kanya, meron siyang aura from inside niya, no? Na bit-bit niya, na lumalabas, no? Sa kanyang mga action, sa kanyang salita, no? So, yun, no? Yun yung transformation na dapat nating taglayin, no? So, hindi natin kailangang hanapin yung pagbabago natin sa kapaligiran natin. So, hanapin natin siya, no? Dito, magsisimula dito, sa loob natin, sa puso, sa isip natin. So, yun yung number 1. Yung number 2, no? The process, no? The process is renewing the mind. Ayan. Alam mo, itong proseso, lagi kong naaalala itong word na process na ito nung nagtatrabaho ako. Kasi, nung nagtatrabaho ko, pagka meron kaming mga palpak sa trabaho, yung mga mali, no, yung mga nakakalimutan, lagi kaming may improvement, may nadadagdag dun sa proseso namin. So, bakit kaya ganun, no? Tuwing nagkakaroon kami ng palpak, laging may idinadagdag, so humahaba yung process namin. So, yung iba, no, gusto nilang paikliin yung proseso para mabilis, no? Kunyari, magbe-bake ka, no? Siyempre, excited ka nang kumain, gusto mo nang malaman. So, minsan, okay na to. Yan. Kunyari, magsusukat ka, parang jahe, no? Na parang, anuhin mo pa yung maiging sukat, ganyan. Parang, tatansyahin mo na lang. Sige, gawa. Anong kakalabasan nung ibe-bake mo? Siyempre, alam mo na, either matigas, no? Hindi siya smooth, yung, kung halimbawa chiffon man yung ginagawa mo, parang magtataka ka dun sa chiffon na parang, ano siya, yung parang may mga, pagka hiniwa mo, parang hindi siya malagkit, no? Parang may hangin, parang ganon, no? So, minsan yung lasa, parang kulang sa matamis, ganyan, or bakit ganito, matabang. So, hindi siya tama, no? Kasi, minsan yung proseso, nilalaktawan mo, minamadali mo, pero yung proseso, no? Yung tamang proseso, dun ka magugulat, na mapaperfect mo, no? Yung gusto mong outcome, dun sa binibake mo. So, yung process, napakahalaga niyan. Yung proseso, no? Minsan maiinis ka na nade-delay yung maraming mga bagay, no? Pero minsan kailangan yung delay na yun, importante pala siya para masigurado mo na walang mapapalpak dun sa gagawin mo. So yun yung process, no? So minsan it causes delay dahil dun sa mismong proseso, pero yun yung tama. So, yung renewing ng mind natin, meron din siyang proseso, no? Minsan, minamadali natin na wag na nating pag-isipan, wag na nating ayusin pa. Pero mahalaga. So, today, no, mahalaga itong renewing of mind, no? Think of your mind like a garden. Ayan. The first week of the year, we often focus on the fruit, no? Yun yung action natin, no?
This week, we focus on the soil, no? Renewing the mind of the daily practice of the weeding out yung lies and planting truth. Kumbaga, itong ginagawa natin, itong pag-renew natin ng mind natin, parang katulad nitong taon na to, no? Yung unang week natin, kung babalikan nyo yung ating mga morning devotion ng mga first week natin, ang ginagawa natin, pinofocus natin, no? Yung ating attention doon sa goals natin, no? Etong second week, no? Eto na yung parang kinukultivate na natin, no? Yung lupa. 'Di ba? Alam niyo yung halaman, para maganda yung tubo niyan, lagi mong ikukultivate, no, yung lupa niya para nakakahinga yung ugat niya, mas makaka-expand. Kasi pagka yung lupa masyadong madikit, asahan mo yung ugat niyan, hirap lumago, kumalat. Pero kung halimbawa ang halaman, makaka-expand yung roots niya, no? Asahan mo, napakaganda ng tubo niyan. At syempre, kasama sa pagkukultivate mo ng lupa, yung binubunot mo, yung mga tumutubong mga maliliit na damo dyan. Sa ating isip, ano ba yung mga maliliit na damo na yan? Yan yung mga maliliit na mga kasalanan na nagagawa natin na siyang nagiging sagabal para sa paglago natin sa ating buhay Kristiyano, no? So, kailangan nating tumubo, lumago sa katotohanan. Ito yung salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang proseso na ginagawa natin ngayon, ito yung everyday, no, na morning devotion natin. This is a process, no? Isang mahabang proseso, no, na minsan yung iba tinatamad ng gawin. Pero yung mga tao, no, na pagsusumikapan nito, meron silang ibubungang maganda in the future. Magiging maganda yung tubo, no, ng salita ng Panginoong Diyos sa kanilang puso. Ito ay lalago ng tama, no? So, yung everyday na pagdidisiplin natin sa ating sarili, sa panalangin, pagbasa ng salita ng Panginoong Diyos, no? Pag-aaral, no, ng salita ng Panginoong Diyos, pag-focus natin, ito yung para natin inaalagaan yung isang halaman sa ating puso. Ito yung salita ng ating Panginoong Diyos, no? Tinatanggal natin yung mga mali, mga maliliit na kasalanan na nagagawa natin, no? Parang sa paglilinis din ng katawan, no? Everyday, 'di ba? Mas pagka everyday ka naliligo, no? Kahit pinagpapawisan ka, hindi masyadong no? Hindi mo masyadong naaamoy yung sarili mo. Pero asahan mo, wag kang maligo ng 1 linggo. Yan, no? Kahit hindi ka naman pawisin, merong no? Kumbaga mapapansin mo na magaganyan ka, meron ka nang makukuskus, no? May matatanggal na diyan, no? Napakahalaga nung lagi kang naglilinis, pero mas mahalaga, no? Yun kasi ay physical, no? Pero mas mahalaga yung paglilinis natin sa internal natin, yung araw-araw na nakukultivate natin yung ating puso, yung ating isip, no? So itong renewing of mind, refocusing, napakahalaga na proseso na kailangan nating araw-araw alagaan, no? So number 3, last, no, the result, no, yung resulta. Ano yung resulta? Ito yung magkaroon ka ng discerning God's will, no? Yung ma-discern mo, yung malaman mo, no? Maramdaman mo kung ano yung will, kung ano yung nais ng Panginoong Diyos. Napakahalaga na alam natin kung ano yung nais ng Panginoong Diyos sa buhay natin, yung direction. Nung mga nakaraan, no, pinag-aralan natin yung Holy Spirit, yung kanyang gabay, na ang Holy Spirit ay tinatap niya, no, yung kapangyarihan na meron ang ating Panginoong Diyos, yung lahat ng kaalaman, kasi ang Holy Spirit, ang naririnig lamang niya ay ang salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang sasabihin lang din niya sa atin ay yung salita ng Panginoong Diyos. Kaya ibig sabihin, ito ay mabuti.
alam niya kung ano yung tamang direksyon. Alam niya yung mabuting direksyon na nais ng ating Panginoong Diyos. So, ito yung magiging result, no? Nung ating renewing of minds. Yung ating pagbabago ng isip, no? Yung malaman natin yung will ng ating Panginoong Diyos. So, when our thinking, katulad niya rito, we often ask God for direction without first fixing our compass. Ayan. Minsan, humihingi tayo ng direksyon sa ating Panginoong Diyos na hindi naman natin inaalam kung ano ba talaga yung mabuti, no? Sa paningin ng ating Panginoong Diyos. So, bago natin hingin, no, yung kanyang direksyon, magsaliksik din tayo. Alamin din natin kung ano yung mabuti sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Sabi niya nga dito, 'di ba, sa ating teksto, no? Pagka nagbago tayo ng ating pag-iisip, no, na naaayon sa ating Panginoong Diyos, no? So, not ayon sa mundong ito, sa takbo ng mundong ito, no, kundi ayon sa nais ng Panginoong Diyos. Sabi niya, then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Malalaman natin, no, kung ano yung, kung saan tayo dinadirect ng ating Panginoong Diyos, no. So yung Romans 12:2, no, tells us that a renewed mind, no, yung bagong pag-iisip, is the prerequisite, no, for knowing God's will. Kumbaga, hindi mo makukuha o malalaman ang nais ng Panginoong Diyos kung hindi mo muna babaguhin yung iyong pag-iisip, kung hindi mo muna ito bubuksan, no, sa salita ng ating Panginoong Diyos. So, when our thinking aligns with His good and pleasing and perfect, no, perfect path, it becomes visible to us, no? So, kailangan i-align muna natin yung pag-iisip na meron tayo sa nais ng Panginoong Diyos. At yun magiging visible siya, mas makikita natin, ito pala yung plano ng Panginoong Diyos sa buhay ko. No? Yung pagbabago kasi ng isip, meron akong magandang kwento dyan. Dati, si Mami, kwento niya sa akin, nung dalaga daw siya, ayaw niya na makapangasawa ng pastor. Kasi, ang nakikita niya nung time na yon na nagpapastor yung lolo ko, lahat ng mga tao na pupunta sa bahay nila, maaawa yung lolo ko, ibibigay yung kanyang bigas, no? Minsan yung kakainin nila, isa-share niya, no, doon. Minsan, ang konti na lang, isa-share niya. So, laging may tao sa bahay nila, no. Kaya nasa isip ng mami ko noon, sabi niya, kwento niya nung dalaga siya, ayaw daw niya mag-asawa ng pastor. Tapos, nung siya yung tinawag ng Panginoong Diyos, siya pala, no, yung tatawagin ng Panginoong Diyos, naramdaman niya ito nung nabago yung kanyang pag-iisip, no? Nung nag-umpisa siyang lumapit sa ating Panginoong Diyos at gusto niyang ipaglingkod, no, yung kanyang puso. Ngayon ang daddy ko, pastor. No, yun nga lang, syempre wala na yung mami ko. Pero ngayon ko lang na-realize na nung nabubuhay si mami, siya yung naglilingkod, no? Tapos nung si daddy nag-stop na sa work, inaalalayan siya ni daddy sa paglilingkod. Ngayong wala na siya, si daddy na ang pastor. So, so ang nangyari, yung napangasawa rin niya sa kadulog-duluhan ay pastor din. So, yung pagbabago ng isip. Kasi yun yung gusto ni Lord, no? Minsan hindi natin gusto kasi iba yung nakikita natin dahil iba yung sinasabi ng mundong to. Pero yung yung pagbabago ng isip unti-unti pagka binuksan natin yung ating
isipan sa salita ng ating Panginoong Diyos, no? Kung makita natin na ito pala yung mabuti, yung paglilingkod, ito pala yung importante sa buhay ko, no? So napakagandang paalala sa atin, no, sa araw na ito, no? So dito, no, sa ating tatlong bagay na natutunan dito sa ating teksto sa Romans 12:12, no? So yung conflict, no, yung conformity versus transformity, huwag nating ipahintulot na tayo ay matransform ng mundong to, kundi matransform tayo ng ating Panginoong Diyos mula sa loob palabas. Yung mundo natin ang babaguhin, no, sa pamamagitan ng pagtatransform niya dito sa atin. Yung mula dito sa loob natin, nababago natin yung ating kapaligiran. Tayo ang nagiging magandang example para yung kapaligiran natin mismo magbago. So the process, no, of renewing mind, merong proseso, ibig sabihin talagang kailangan nating pag-isipang maigi yung ating ginagawa, sinasabi, no, lagi nating lilinisin yung ating puso, no, yung ating isip, no, by feeding our soul, our mind, our soul sa salita ng ating Panginoong Diyos, no? And the result, no, discerning God's will. Yung maganda yun, no? Yung may resulta makikita natin yung will ng Panginoong Diyos sa buhay natin, yung direction. So muli, napakagandang paalala sa atin sa umagang ito. Ayan. At bago tayo magtapos sa ating morning devotion, tayo ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming narinig sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, dahil nais mo, Panginoon, ang mabuti sa buhay namin. Tulungan mo kami, Panginoon, na lagi kami magkaroon nitong renewed mind. Tulungan mo, Panginoon, na matransform kami sa nais mo, Panginoon. Magbago kami mula sa aming kalooban, sa aming pag-iisip, na siyang nagre-reflect sa panglabas naming katauhan, na siyang magiging mabuting halimbawa sa lahat ng taong makakakita sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na lumago kami sa aming pananampalataya. At lalo't higit, lagi kaming lumakad ng tuwid sa perfect will mo, sa nais mo sa buhay namin. Ama, patuloy mong i-bless ang bawat isa sa amin. I-bless mo ang araw na ito at tulungan mo, Panginoon, na lagi kaming maging karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. Muli, ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. A blessed Wednesday morning po ulit sa bawat isa. And later, meron tayong midweek service. Ayan. Kaya magkita-kita ang lahat, no, sa bawat congregation nila. Later din, no, sa evening, patuloy din nating samahan si Sister Kathleen sa evening devotion. So muli, a blessed morning sa bawat isa. Take care. God bless.